Bigla lang umano mga kalakbay na nagpakawala ng flares ang Chinese jet sa harap ng Seahawk helicopter at hindi pa nakontento ang Chinese aircraft. At nagpakawala din ng flare sa 60 meters sa ibabaw ng Australian helicopter. Madalit sabi yung mga ganyang galaw talagang paghahamon mga utol. Although hindi pinasabugan, pero yung delikado yung pagpapakawala ng mga ganyan mga utol no? So alamin muna natin kung saan ito nangyari, itong Yellow Sea, kung saan nangyari itong pagpapaputok ng flares ng China aircraft, ng China fighter jets. Ito po yung Yellow Sea. Okay? So may sanction po ang United Nations, North Korea dyan na pwede maglega. Ito yung international waters. So dito po nangyari sa lugar na to, malapit sa North Korea at South Korea. Pero ito yung international waters. Okay? Mga utol. So uwan nyo na. Ito yung China. So kaya magagalit talaga ang Australia. Delikado yung ginawa nitong China. Grabe, parang naghamon na parang ganon. Hinamo na ng gera yung Australia. Parang ganon yung ginawa mismo ng China dito. To China about this incident which we regard as unprofessional and unacceptable. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Sa totoo lang mga utol pwede talaga sabihin tek na talaga ang paghahamon nitong China o yung katapangan na pinapakita nila na parang masyado na silang agresibo dahil eto na naman China, pinaputukan ang Australian helicopter sa Yellow Sea. Australia nagalit sa ginawa ng China. Sino ba naman ang hindi magagalit di ba? Para paputukan mo yung Navy helicopter nila. Siyempre magre-retaliate yung mga yan. Pero alamin na natin ito. Ito yung mula kay Lakbay Karunungan. Paki-subscribe siya. Paki-like na rin yung video. Siyempre titingnan natin yung mga reports tungkol dito. Mga utol, game na. Australian Seahawk Naval Helicopter pinaputukan ng Chinese fighter jet sa Yellow Sea. Australian Prime Minister nagalit sa hakbang ng China. Mga pagpapaputok ng China ng mga flare sa international waters ng South China Sea mas lumalala na. Mga bansang galit sa China mas dumarami pa. Mga hakbang ng China laban sa mga bansang nakapalibot sa kanila ang sanhi ng pagdami ng mga kalaban nito sa rehiyon. At syempre mga utol idadagdag ko lamang yung paglalakbay na yun ng nasabing Australian helicopter ay nasa international waters. Kasi madalit sabi hindi na yun sakop ng jurisdiction ng China, pero itong China talagang off sila natetreten sila kapag may nakikita silang umaaligid-aligid. Mamaya alamin natin kung nasan banda yung Yellow Sea para mas maunawaan natin. Tuloy na muna natin. Palibot sa kanila ang sanhi ng pagdami ng mga kalaban nito sa rehiyon. Ang mga bagay na ito ang ating pag-uusapan sa video na ito. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga karunungan na ating pagsasaluhan. Lakbay Karunungan. Habang patuloy mga kalakbay ang agresibong hakbang ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea na ikinagalit ng iba't ibang mga bansa dahil sa pambubuli nito sa maliit na bansang Pilipinas. Isang panibagong agresibong aksyon na naman ang ginawa ng China mga kalakbay sa Yellow Sea dahil ayon sa ulat, ang isang Chinese fighter jet ay nagpaputok ng mga flares sa ibabaw ng Australian Navy helicopter. Teka lang, balikan natin yun China fired flares at aircraft monitoring North Korea sanction, Australia says. Okay? Tuloy na muna natin. Jet ay nagpaputok ng mga flares sa ibabaw ng Australian Navy helicopter na naglagay sa isang delikadong sitwasyon para sa mga piloto ng nasabing helicopter. Ito na. Tinawag ng Prime Minister ng Australia na isang hindi katanggap-tanggap na aksyon ang ginawa ng China mga kalakbay matapos nga ang fighter jet ng China ay magpaputok ng mga flare sa harap at ibabaw ng kanilang naval helicopter sa international waters ng Yellow Sea. Habang nagpapatrol kasi ang MH-60SR
Seahawk helicopter ng Australian Navy para sa pagpapatupad ng sanksyon sa North Korea ng United Nations. Biglang sumulpot ang Chinese fighter jet sa harap ng Seahawk helicopter ng Australia. Bigla lang umano mga kalakbay na nagpakawala ng flares ang Chinese jet sa harap ng Seahawk helicopter at hindi pa nakontento ang Chinese aircraft at nagpakawala din ng flare sa 60 meters sa ibabaw ng Australian helicopter. Madalit sabi yung mga ganyang galaw talagang paghahamon mga utol. Although hindi pinasabugan, pero yung delikado yung pagpapakawala ng mga ganyan mga utol no? So alamin muna natin kung saan ito nangyari, itong Yellow Sea, kung saan nangyari itong pagpapaputok ng flares ng China aircraft, ng China fighter jets. Ito po yung Yellow Sea. Okay? So may sanction po ang United Nations, North Korea dyan na pwede maglega. Ito yung international waters. So dito po nangyari sa lugar na to, malapit sa North Korea at South Korea. Pero ito yung international waters. Okay? Mga utol. So uwan nyo na. Ito yung China. So kaya magagalit talaga ang Australia. Delikado yung ginawa nitong China. Grabe, parang naghamon na parang ganon. Hinamo na ng gera yung Australia. Parang ganon yung ginawa mismo ng China dito. Okay, tuloy na muna natin. Mamaya papakinggan natin yung mismong pahayag ng Australian Prime Minister sa nasabing insidente o sa nasabing ginawa nitong mga Chinese fighter jets sa kanilang helicopter. Tinawag naman ito ng Australian Defense Ministry na isang unsafe maneuver na maaaring maglagay sa kapahamakan sa mga personahe ng naturang naval helicopter. Tama. Ito mga utol, yung mismong pahayag ng Australian Navy, ito yung mula sa Australian Prime Minister, mula to sa South China Morning Post. Made very strong representations at every level to China about this incident, which we regard as unprofessional and unacceptable. Australian Defence Force personnel were going about their job in international waters, but also in international skies, to support the United Nations in the sanctions that they have against the North Korean regime. Ayan mga utol, sa madalit sabi, walang nilalabag na kung anumang batas itong Australian Navy o yung Australian helicopter. Sa madalit sila'y nasa ibabaw ng international waters. O wala pong may nagmamayari na bansa, no? Kumbaga, etong China na to masyadong pakialamero na feeling nila threatened na naman sila. Siyempre, ganun ang sasabihin itong China Uy, nate-threaten ng aming seguridad, kaya namin ginawa yun. Pero sa totoo lang, wala pong mali dito ang yung Australia. So maling-mali talaga itong China na feeling lagi, 'di ba? Alam mo 'yun, basta yung mga lugar na sa malapit sa kanilang katubigan feeling nila kanila 'yon, tapos feeling nila ini-invade yung kanilang mga espasyo o yung kanilang soberanya. Ganon ang ginagawa nitong mga to malinaw na provocative yung ginawa nitong China sa Australia. Na para naghahamon na talaga sila ng gera. Okay, basahin natin yung report dito. Mula sa Al Jazeera, unacceptable Australian Prime Minister criticizes China over fighter jet incident. Basahin lang natin ng konti, no? O sabi ng Australia Prime Minister Anthony Albanese has accused Beijing of unacceptable conduct after reports of Chinese fighter jet fired flares in the flight path of an Australian Navy helicopter over international waters. Hindi po sa katubigan ng China. Yan po yung malinaw. So wala silang dahilan para gawin po iyon. Iyon po ay masyadong agresibo yung ginawa ng China na to. Okay? So sa madalit sabi, malinaw na lumabag itong na naman China sa itinakda ng United Nations. Tuloy na muna natin. Loko to no? Loko talaga Marahil ay matatanong nyo din mga kalakbay kung ano ba ang isang flare ng isang fighter jet. Ang flare tinatawag din na decoy flare
ay isang pangkontra mga kalakbay sa mga missile na may heat-seeking capabilities. Pinapalabas ng mga fighter jets ang mga flares para mauto ang surface-to-air at air-to-air missile at yun na lang ang itarget ng nasabing incoming missile. Pero ang ginawa ng China, kahit wala namang threat na atakihin sila ng naval helicopter ng Australia, ay nagpakawala ito ng flares para pangharas sa himpapawid. Yun ang ginawa ng China, mga utol. Malinaw na provokatibo. Masyadong agresibo tong China, no? Na syempre, hindi ko na maisip kung anong iniisip nitong mga bossing nito, yung mga matataas na opisyal ng China. Bakit sila ganyan gumalaw? Gusto na ba talaga nila ng digmaan? Parang ganun di ba? Ngayon, Australia naman, kakagaling lang sa Pilipinas. Bakit kaya hindi nila ganyanin ang United States, no? So, pag hindi sila umaatake ng armado, mga ganon, no? Pero itong flares, delikado to. Pwede itong sumanhinang tumama sa helicopter. Kung tumama ito sa helicopter, pwede mag-crash yung helicopter. Kung nag-crash yung helicopter, baka gera na yan, mga utol. So, wala pang nakikitang mga pahayag ng China tungkol sa pangyayaring ito. Pero kung sakali, susubukan nating ilabas, mga utol. Anyway, anong masasabi nyo sa ginawang ito ng China? Pa-comment na lang. Hanggang doon lang muna. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless, at saludo po ako sa inyong lahat. Take note hindi po yan nangyari sa katubigan ng napag-aari o sakop ng China. Yan po ay nasa international waters, so walang karapatan itong China na gawin ang mga bagay na yan. Okay?